Kaugnay ng paglabas ng balita tungkol sa K-12 Plus program ng DepEd, kung saan madaragdagan ng 2 taon ng basic education ng mga kabataang papasok sa paaralan at magkakaroon ng karagdagang 2 years senior high school mula sa kasalukuyang 4 na taon na pag-aaral sa sekundarya. Ayon sa punong guro at magulang na nakapanayam ng Newsline team, ito ay magiging dagdag pahirap lamang sa mga magulang lalo't higit doon sa hindi nakarirwasa sa buhay. Bukod sa paniniwalang sapat na ang 4 na taon nilang iginugugol sa high school, ganito rin naman ang naging punto ng naging pahayag ng ilang kabataang nakapanayam ng Newsline team hinggil dito. Para saan hindi po siya tama kasi po, yung interest naman po kasi dapat ng estudyante, yung kukuhanin niya po sa college. Kasi sabi po nila para daw po yun sa pagkuha po ng kurso po, gawa nga po. Nangangailangan sa mga trabahador po yung bansa natin, pero hindi po akma dun sa trabaho at sa course na kinuha. Kaya, pero po, para po naman sa amin, yung mga magulang po namin, hirap na po kami po tapusin pa po ng high school na 4 na taon nga lang po. Para po dinagdagan pa ng 2. Hindi po yung tama po dahil yung 4 years of basic education po sapat na po para po sa mga estudyante. Hindi na po dapat po dagdagan pa po ng 2. Tsaka dagdag po hirap rin lang po sa mga magulang po namin. Ayon pa sa mga ito, sa laki ng inilalaang pondo ng DepEd at national government para dito, na ayon sa datos ay nagkakahalaga ng 63 bilyong piso. Bakit anila hindi sa ibang dapat pagkagastusan na makakapagpaalwan sa kasalukuyang estado ng mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan na magagamit ng mga mag-aaral tulad ng textbooks, karagdagang silid-aralan, pagbibigay ng dagdag benepisyo sa mga guro at paglalaan ng mga pagsasanay upang mas maitaas ang kalidad ng edukasyon gamitin ang naturang pondo at hindi sa pagdaragdag ng 2 taon sa high school ito ilaan. Sa aking palagay, ang dapat siguro ay yung mga textbook natin, ang paglaanan nila ng pondo. Itong dagdag benepisyo sa mga guro, mga yung service training na kailangan ng mga guro para maging gabay nila sa kanilang pagtutulong. Dapat kung katulad ngayon na 4 na taon ang high school, dapat ang gawin nila ay dagdagan ang pangangailangan ng mga eskwelahan para lalong masuportahan ng mga estudyante. Samantala, mahigit 1 milyon lamang ang natanggap na pondo ng Division DepEd para sa taong ito upang paghati-hatian ang mga paaralan sa lalawigan para maipaayos sa mga pasilidad dito. Kadalasan 50,000 piso lamang ang natatanggap ng mga pampublikong paaralan. Nangangailangang maisaayos, dahilan upang kumalap pa sila ng pondo sa pamamagitan ng kanilang stockholders o paghingi ng tulong sa local government unit. At ang lokal na pamahalaan ang naging dahilan ng pagkakaroon ng dagdag na silid-aralan na kasalukuyang isinasagawa katabi ng Makabayan Room sa Camilmil Elementary School na pinamumunuan ni Principal 1 Anita Abraham na malaki ang ipinagpapasalamat at magiging katulungan sa taon-taong pagtataas ng pagpapatala sa nabanggit na paaralan. Susunod, Provincial Development Investment Program 2011 to 2013 at Annual Investment Plan 2011 tinalakay sa PDC Full Council meeting. Ang balitang yan makalipas po lamang ang ilang paalaala. I want my meeting back. Let's go. Door. On HD LCD Sanyo. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PC.
pamumuno ni Governor Alfonso Umali Jr. sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga opisyal ng pamahalaan at ng mga mamamayan nito, ang Silangang Mindoro ay magiging pangunahing pagkukunan ng pagkain at panturistang destinasyon at uusbong bilang sentro ng kalakalan sa rehiyon at mga bansa sa susunod na taon. Ito ang naging punto sa Framework Plan 2011 to 2016, Provincial Development Investment Program 2011 to 2013 at Annual Investment Plan 2011 na ina-adapt ng Provincial Development Council sa kauna-unahang PDC Full Council na ginanap nitong ika-5 ng Oktubre na idinao sa Capitol Square. Nagkakaisang ipinasa ang mga nasabing dokumento ni Vice Gobernador Yumerito Dolor, 1st District Representative Rodolfo G. Valencia, mga punong bayan, kinatawan ng sangay ng pamahalaan, non-government at people's organization, simbahan at mga konsernadong samahan kung saan pangunahin sa mga ito ang pagtataguyod ng Kapitolyo para sa mamamayan at Public Assistance Center na mga sistemang nagbubukas sa pamahalang panlalawigan para sa lahat ng mga mamamayang Mindoreño at ang paghihikayat sa mga mamamayan ng aktibong partisipasyon sa kabuuang proseso ng pagpapaunlad ng mga pamayanan at upang